Puso, pasok ang ating koponan ng Smart Gilas sa semifinals ng Dubai International Basketball Championships. Ito ay matapos nilang maipanalo ang laro laban sa Lebanon sa score na 86-69. Pinaunahan ni Chris Tew, JV Casio at Macmac Barakael ang opensa. Tuwang-tuwa naman ang mga kababayan nating nakapanood ng laban sa Dubai. Ang susunod na makakalaban ng Smart Gilas ay ang Al-Wada Club ng Syria. Kapag naipanalo nila ang laro, ay makakausap na sila sa finals. Mga kapuso, bukas na po ang ika-400 anibersaryo ng University of Santo Tomas, UST. Sila po ang pinakamatandang universidad sa Asia. Tignan po natin yung ginagawang paghahanda sa UST. Live po ito, si Lia Manyala. Lia, kamusta dyan? Mike, ngayong gabi na nga sasalubungin ng mga Tomasino ang ika-400 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng University of Santo Tomas, ang pinakamatandang universidad sa bansa. Ito ang 4 Mondial, ang pinakabagong monumento sa loob ng UST na espesyal na pinagawa para sa 400th anniversary ng universidad. Gawa ito ng tanyag na iskultor na Tomasino rin na si Architect Ramon Orlina. Tampok sa estatwa ang 4 na figura ng tao, isang babae at lalaking estudyante, isang guro at isang Dominikanong pari. Simbolo raw ng estatwang ito ang mga hamong haharapin ng UST sa pagbubukas ng panibagong siglo. Simbolo rin ng 400 taon ng excellence ng edukasyon ng UST. Ngayong gabi rin ay in-unveil na ang mga commemorative stamps ng UST 400th year anniversary. Sa mga oras naman na ito ay hinihintay na lang na magsimula ang programa dito sa Quirino Grandstand kung saan nagtipon-tipon na nga ang napakaraming Tomasino para nga salubungin ang quadricentennial ng nag-iisang Royal at Pontifical University sa bansa. Mike, mamaya bago mag-alas 12 gagawin naman ang pinaka-engrande nga countdown na sa quadricentennial celebration ng UST. Kaya dun sa mga gusto pang humabol ng mga taga-UST, pumunta na kayo dito dahil libre po ang selebrasyon ngayong gabi. Bukas naman gagawin ang Grand Alumni Homecoming Dinner sa mismong araw ng quadricentennial anniversary ng UST. Mike? Maraming salamat, Lia Manyala. Congratulations, UST! Mga kapuso, ang mga Pilipino likas na matiisin. Makikita nyo yan sa dalawang bagay, sa trabaho at sa pamilya. Pero ang mas malungkot, pati problema sa kalusugan, tinitiis din natin. Tulad ng isang ina na aming nakilala, halos 10 taon na po siyang nagtitiis sa kanyang sakit. Sa unang tingin, akala mo, may bag lamang na nakatago sa loob ng suot na jacket si Gemma. Sa malapitan, malalaman mong may pilit pala talaga siyang itinatago. Bukol, nagabola na sa laki. Tumalit lang siya, parang hulin, gumagalaw-galaw. Akala ko lang po, yung gatas lang na nabuo. Baka siguro nasipa-sipa rin nung mga maliliit pa sila. Hindi ko napansin. 10 taon na mula nang una niyang masalat ang bukol. Noong 2009, nagsimulang bumilis ang paglaki nito. Mas mataba ako. Ito yung pinakamalaking pagsisisi. Sabi nga, matigas ang ulo ko raw. Sabi ko kasi iniisip ko puro anak ko eh. Sa tagal niyang dinadala ito, kung ano-ano na ang pumasok sa kanyang isip. Yun na, kiwain ko na lang kaya ito. Sabi niya, mama, galing ka pa. Siguro na ako ibang malapitan. Nawala ng trabaho ang kanyang asawa, kaya napatigil ng pag-aaral ang dalawa niyang anak. Lalong lumabo ang pag-asa ni Gemma na makapagpatingin man lang. Hanggang may nakapagmungkahi na lumapit siya sa GMA Kapuso Foundation. At sa kanyang paglapit, agad tayong tumugon. Sa kauna-unahang pagkakataon, nasuri ng isang espesyalista ang kanyang kondisyon. Batay sa pagtatansya, may phyllodes o progressive benign tumor si Gemma. We'll do a biopsy. Sa habang siya ay nasa operating table, pinapadala yung specimen for rush frozen section. Pag lumabas ito yung tumor, then dire-diretso na, we will do a mastectomy or tatanggalin na yung bukol. Bagamat tatanggalin ang bukol, sa resulta ng biopsy pa lamang malalaman kung ito'y cancerous. Meron ka nakakapang mali pa ng agapan mo na yung pasuri na sa doktor.
Pero talagang nasakit sa akin, siyempre, mahal ko asawa ko eh. Balik pa yung mga anak ko para mawala siya. Ang bigat ng dibdib ni Gemma, sana sama-sama nating mapagaan. So si Richard ay nanawagan upang mapagamot ng mama ko. Paalala po sa mga kapuso nating mga babaeng nanonood at nakikinig, lalo na yung mga nasa edad 30 pataas. Ugaliin nyo pong nagsasagawa ng tinatawag na self-breast examination. Huwag nating ipagwalang bahala kung may kakaiba kayong masalat sa inyong mga dibdib. Kay Gemma at sa iba pang pinahihirapan ng bukol sa dibdib, lakasan nyo lamang ang inyong loob at patuloy kayong manalangin na mapagtagumpayan nyo ang laban. Excuse me po. Samantala, salamat kay Dr. Hector Santos ng Veterans Memorial Medical Center sa mga gustong magpaabot ng tulong kay Gemma. Bukas ang tanggapan ng GMA Kapuso Foundation. Pwede kayo magdeposito ng inyong donasyon sa kanilang mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. May panibagong pasabog ang suspect sa carjacking na si Alfred Mendiola. Sa muli niyang pagharap sa GMA News, kinumpirma niyang ang Dominguez Carnapping Group din daw ang nasa likod ng pagpatay kay Emerson Lozano, pati na sa driver nitong si Hernani Sensil. Nakatutok si John Consulta, eksklusibo. Kwento ng suspect na si Alfred Mendiola. Una raw pinuntahan ni Raymond Dominguez, si Version Evangelista, noong Enero 12 para makuha ang ibinibenta niyang Land Cruiser. Pero nang tumanggi raw si Evangelista na ipa-road test ang sasakyan, napilitan daw si Raymond na ipagpaliban muna ang kanilang plano kay Evangelista at puntahan na lamang ang kanilang susunod na target. Mula Cubao, dumiretso raw ang grupo sa Commonwealth, nakipagkita kay Emerson Lozano para sa kanyang Kia Carnival. Hindi nila napapayag si Mr. Evangelista na i-road test ang sasakyan. Napilitan po sila dun sa other option, which is yung Kia Carnival po na nakita lang din nila na naka-add sa internet at sa dyaryo. Di pa raw nakakalayo sa pag-road test nang tutukan na ng baril si Lozano at driver na si Hernani Sensil. Napansin daw ng mga suspect na manlalaban sila Lozano nang makitang tilang may bubunutin siya sa tagiliran. Nakahalata na si Mr. Emerson Lozano na kakarnapin yung sasakyan nila. So nakahalata po yata sila na parang bubunot nang hindi ko malaman kung ano ang bubunutin ni Mr. Emerson Lozano. Kaya inunahan na ni Rolly na barilin si Mr. Emerson Lozano sa ulo. Sinabay ang kasama ni Mr. Lozano na si Hernani Sensil. So, ganun po ang kwentong alam ko. From Quezon City pa lamang po, patay na si Mr. Emerson Lozano. Kulang daw ang gasolina ng Kia Carnival para makarating sa Pampanga at lubhang delikado magpagasolina na may 2 patay sa loob. Kaya nagpabili raw si Roger Dominguez ng gasolina sa isang miyembro ng grupo. Inutusan ni Mr. Roger Dominguez si Jason alias Soy para bumili ng gasolina at salubungin sa daan sina Raymond Dominguez dahil hindi po sila makakahinto daw sa gasoline station dahil may mga patay po siyang sakay. Pagdating sa Pampanga, nagtalo raw si Raymond at kapatid na si Roger matapos umanong malaman ni Roger na ibinyahing patay na sina Lozano at Sensil. Nung sumuko ako, sabi po ni Roger Dominguez, exact words, kaya tayo umiinit sa ganyang trabaho. Nakita mo yung trabaho namin ni bakla. Walang sumisingaw kasi walang namamatay at nasasaktan. Pagka ganyan na may namamatay, may nasasaktan, sisingaw yan. Sisingaw yan, Raymond. Naniniwala si Mendiola na ang dugong nakita sa safe house sa Mabalacat, Pampanga at ang dugo ang pantalong nakita sa isang safe house sa Greenville ay kina Lozano at Sensil. Iniutos rin daw ng mga Dominguez ang agarang pagsunog sa Kia Carnival sa Bataan para mailigaw ang mga otoridad na nagsasagawa ng operasyon laban sa kanila. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang kampo ni Dominguez hinggil sa mga sinabi ni Mendiola. Pero ayon kay Atty. Raymond Palad, detalyado nilang ihahayag ang kanilang sagot sa paghain Dominguez ng kanyang counter affidavit sa piskalya. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Up next, ama ng Alakdana star na si Luis de los Reyes na stroke. At Janet Jackson may mensahe sa kanyang fans kaugnay sa nalalapit niyang concert sa Maynila. Susunod na yan dito sa 24 oras.